Hindi ba tayo sisigaw man lang? Saan siguro ang na magkakaroon pa ng favorable na reaction, kumbaga, yung mga kalaban natin. Pero dun po sa atin na magkakaalyado, kasi gano'n na po ang mundo ngayon eh, left or right na lang yan eh, kumbaga, or up and down na lang, o kung ano man ang gusto nyong polarization, ano. Ang punto po ay, hindi na po tayo naghahabol ng opinyon ng mga kalaban. Pero tayo po magkakasama, tayo pong mga naniniwala na tayo ay tama. Diyos lang naman maghuhusga kung sino ang tama, no? Pero tayo pong naniniwala na tayo ang tama at hindi po makatwiran o makatarungan yung pagkakapiit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon po na nakalap natin mula sa panayam ni VP Sara na tila baga naghuhuling habilin na si Pangulong Duterte. Naniniwala po ako na lahat po tayo ngayon ay merong kapirasong pagdadalamhati. Hindi po tayo yung sinasabi ng mga kalaban natin na parang panatiko. Hindi po. At malaya po silang isipin yun na mga panatiko lang tayo, nalulungkot sa idol natin, ganun. Malaya po silang mag-isip nun. Pero para sa akin po kasi yung kinakatawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang mismong kasaranlan ng Pilipinas. At yung posibilidad man lamang na may mangyari sa kanya na siya ay yumao, no, sa ibayong dagat, ay isa pong napakadelikadong posibilidad. Napakadelikado po. At hindi po nais ni inuman na mangyari yun. Wala pong may gusto nun. Wala po. Palagay ko walang may gusto niyan. Kahit po yung mga nagpakulong sa kanya, palagay ko ayaw yan mangyari. No? Kasi po, wala naman pong gustong mawala ng kapayapaan sa Pilipinas. Wala po. At para po sa mga conspiracy theorists dyan, huwag nyo na pong isipin na ako'y nananawagan ng kung anumang mga kaguluhan. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Wala po ako sa katayuan na ganoon. Wala ako sa katayuan na magtawag ng kahit ano. Ang sinasabi ko lang po, yung nararamdaman pa natin po ngayon na collective sorrow. Collective sorrow. No? Yung pinagsama-samang dalamhati ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng isa pong tao na sa akin pong palagay ay talagang nagbigay ng karangalan at ng kapayapaan at ng dangal sa Pilipino, ay ngayon nandoon, hubad ng dangal at walang kasiguraduhan kung makakauwi. Paano po ito naging okay? Paano po ito naging okay sa kahit sino man, kahit sinong kulay? Paano po ito naging okay? Kasi po, sa mga naniniwala na retributive justice daw yan, kunyari ganun, hindi po tama eh. Kasi po, yung mga naniniwala na sila yung disente, no? Kung tunay po yung sinasabi nila, they will still believe in due process. At kung kahit gaano kalalim ang galit nila kay Pangulong Duterte, hindi nila nanaisin yung an eye for an eye. Lalo na po yung mga Katoliko. Dahil po ang Katoliko, hindi na naniniwala sa Old Testament principle of eye for an eye. Diba? Sa Beatitudes na naniniwala ang Katoliko. No? Ang paniniwala nga ng Katoliko, pag binato ka ng bato, batoin mo ng tinapay, di ba? Iba na po. Pag sinampal ka dito, bigay mo ito. Yun na po ang bagong paniniwala. So wala pong Katoliko, wala pong Kristiyano na nasa huwisyo ang maniniwala na tama yung na retributive justice, no, or retribution yung pagkakakulong kay Duterte. So tanggalin na natin yung religious aspect, no? Tanggalin natin yung religious aspect. Doon naman sa legal, ilang ulit ko pong nakipagdebate na ako kung kani-kanino at makikipagdebate pa kahit kanino on the simple issue na wala namang jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte o sa Pilipinas. Ang jurisdiction kasi ng ICC is over individuals. Pero wala pong jurisdiction niyang si ICC sa dati nating Pangulo. So
Tsaka na natin pag-usapan yung detalye nun. So ang tanong po, bago po tayo magpaalaman ngayong maulan at malungkot na umaga na ito, ano po ba ang gagawin natin? Ang problema po, at ito po sisisihin ko rin ang ibang kakampi natin. Ang problema naman sa mga tao dito sa side natin, no? Alam ko po may magagalit. Pasensya na, ako kailangan ko mag-reel to. Ang problema din dito sa mga tao sa side natin, may iba po, iba lang konti lang. Yung iba po, oportunista. Ginagamit po yung sitwasyon para, alam mo na, para sa pansariling kapakanan. Kung ano pa man yun. Pero kakaunti po yun. Dahil naniniwala po ako na ang karamihan ng nasa panig natin ay gusto lang talaga ng hustisya para kay Pangulong Duterte. No? Natapos na po yung eleksyon. Pagkatapos po ng eleksyon, lahat po tayo ay napuno ng kapirasong pag-asa dahil po iniisip natin na dumami ng konti yung senador sa ating panig. Ayoko naman pong putukin yung pag-asa na yon. Pero sa totoo po, kung may magbabago man sa pamahalaan natin, everything will be just domestic changes. Lahat lang po ng naririto. Pero paano na yung si PRRD na nagsimula ng lahat ng ito, nitong movement na ito, nitong pagtatanim ng tapang at pagtatanim ng malasakit sa ating pamahalaan, na siya na yung naghasik, no? Siya yung naghasik ng napakagandang binhi na yan ng tapang at malasakit, no? Ano na mangyayari? So, makikinig na lang po ba tayo sa mga panayam? Pumayat na siya ano siya yung sa kuko niya. Tapos, hindi na siya binibigyan ng gamot. Tapos, wala na siya sa mood kuminsan. Tapos, nagbibili na siya ng cremation. Gano'n. At tayo po, kapag tayo ay nalungkot, iba-brand tayo ng kabila na parang panatiko. Paano tayo naging panatiko? Hindi ba humanitarian lang yun? Tsaka pagiging nationalist man lang, no? Na una sa lahat, being humanitarian, hindi dapat tayo maawa sa kalagayan na gano'n, humanitarian, no? At pagdating naman sa sovereignty o sa pagiging isang hindi ba tayo dapat nagkakaroon ng paghihimagsik sa kalooban? Sa kalooban. Na parang binaliwala po lahat ng batas at lahat po ng napagkasunduan. Lahat po ng napagkasunduan sa international treaties. Lahat po ng pinagkasunduan. So, ibig sabihin po, ito po yung, dati ko pa sinasabi to ito po ang nag-iisang issue. Ito po ang nag-iisang issue na pwede natin pagkaisahan. Ito lang po yung nakikita kong issue na pwedeng pagkaisahan ng lahat ng kulay, pati ng mga nagpakulong sa kanya, pati po yung mga nagpakulong, pwede po sila makiisa sa atin ngayon at tumulong po sa pagpapauwi. Paano ba tayo mananawagan? Pinag-iisipan ko po kung paano po pagbubuklurin. Kailangan upang marinig ng mga kinauukulan. Pero palagi ko, hindi lang po sa ICC. Palagi ko una sa pamahalaan natin, pangalawa sa ating mga neighboring countries, pangatlo sa mga iba pang world power. Pero paano natin gagawin yun? May mga sarili silang problema. Kaya hindi ko po alam. Pero ako po yung nag-iisip. Dahil bagamat alam ko po ako ay isang maliit na tao lamang, naniniwala po ako na kahit sino po sa amin na pinakikinggan ninyo ang magsalita at gumawa ng hindi makasarili na movement, a democratic movement that enables all voices to be heard, palagay ko po alam kung sasama kayo. Hindi ba tayo magrarally man? Ang problema sa rally yan, isa pa yan ha, problema sa rally, nininegosyo ng iba.
Nininegosyo po kasi nung iba. Yung iba naman, ako, I claim, nagparali ako, ginawa ko lahat, bumunot pa ako sa bulsa, paghihinalaan ka naman na nagnegosyo. So nakakaasar din on both parts, no? On both ends. Pag hindi mo ninegosyo, aakusahan kang nagnegosyo ka. No? Pag ninegosyo mo, aakusahan ka, pero you get away with it. Pero ang tanong ko ito, hindi ba tayo sisigaw man lang? Wawakasan ko na po yung live kasi po marami pa pong ibang nagla-live dyan. Siguro may mas maganda pang ibibilin sa inyo. Na ang huli ko lang pong bilin or siguro punto. Palagay ko po hindi na talaga galit ang sagot. Alam niyo po, idol ko si Miriam Defensor Santiago.